Sa liblib na baryo ng Anibong, kung saan ang mga kalabaw ay mas pinapahalagahan pa kaysa motorsiklo, ay namumuhay si Kaloy, isang 17 taong gulang na binatilyo, payat, sunog sa araw, at kilala bilang tagakarga ng kopra at paminsang tagatabas ng damo. Ngunit sa kabila ng payat niyang pangangatawan, ay may isang bagay na kinakatakutan sa kanya, ang mga tambay sa kanto, ang kanyang kamao. Simula pagkabata, ay likas na sa kanya ang makipagbuno. Hindi dahil sa likas siyang palaaway, kundi dahil sa madalas siyang apihin. Wala siyang ama at ang kanyang inang si Aling Rosenda ay labandera sa 3 bahay sa kabilang baryo. Lumaki si Kaloy na inaapi ng mga mas mayayaman at malalakas, lalo na ng anak ni Kapitan Mando, si Brando, na ilang ulit nang nagpahiya sa kanya sa gitna ng plaza. Ngunit nagbago ang lahat ng isang gabi ng bagyo habang pauwi siya mula sa pagtulong sa kanyang ina sa ilog. Habang binabaybay ang madamong daan, may natanaw siyang isang kakaibang anyo, isang dambuhalang kalabaw na puting-puti, may mga mata na tila may apoy, at sumisingasing kahit walang kaaway. Sa takot ay muntik na siyang madulas sa putikan, ngunit sa halip na umatake ang hayop ay tahimik itong tumitig sa kanya. At sa isang iglap ay bigla itong nawala na parang usok. Kinabukasan, nagising si Kaloy na tila may bago sa kanyang katawan. Ang kanyang mga braso ay tila mas lumaki at ang kanyang dibdib ay matigas na tila tabla. Sa una ay inakala niya itong panaginip, ngunit napatunayan niya ang totoo nang minsang may 2 lasing na lalaki ang sinubukang dukutin ang kanyang nanay habang papauwi sila galing palengke. Sa isang iglap, napalipad niya ang 2 nang hindi man lang siya nahirapan. "Kaloy anak, anong nangyari sa iyo?" Tanong ng kanyang ina, nanginginig sa takot. Hindi rin niya maipaliwanag. Pero sa mga sumunod na araw, naramdaman niya ang lakas ng isang kalabaw na kanyang mga kalamnan. Kaya na niyang magbuhat ng sako ng bigas na dati ay 3 tao ang kailangan. Kaya na niyang pumutol ng puno gamit lamang ang isang suntok. Hanggang isang araw, dumating sa baryo ang isang mayamang mamumusta mula sa bayan ng Mayakos. Kilala siya sa pangalang Don Sigfredo de la Peña, isang tao na may mga armas sa dagat, mga barkong panghuli ng tuna at mga bodyguard na tila mga sundalo. Ngunit hindi iyon ang kababalaghan tungkol sa kanya. Ayon sa mga matatanda, si Don Sigfredo ay may tagasunod na boksingero. Matangkad, malaki ang katawan at may mga matang pula na parang sinisilaban. Palaging nakasombrero, tahimik at bigla na lang nawawala kapag gabi. Ayaw kong marinig na may batang nagyayabang sa suntukan sa baryong ito, wika ni Don Sigfredo sa unang araw ng kanyang pagbisita. Magsasagawa ako ng patorneong boxing dito at ang mananalo, bibigyan ko ng trabaho sa Mayakos, ngunit ang matatalo, aba, maghanda kayong lumuhod sa kahihiyan. Alam ng lahat ang tunay na dahilan. Gustong ipahiya ni Don Sigfredo ang sinumang lalaban sa kanyang boksingerong alaga, si Breno, ang lalaking hindi pa natatalo sa kahit anong laban. Ngunit sa baryo, may isang boses ang sumigaw ng "Sasali ako." Si Kaloy. Tahimik ang buong plaza, maging si Kapitan Mando ay napanganga. Si Kaloy, ang binatilyong dating inaapi, ngayon nakatingin ng diretso kay Don Sigfredo, puno ng tapang sa kanyang dibdib at may kamaong tila may apoy. "Bata, sigurado ka ba?" Tanong ni Don Sigfredo, may ngiting may halong pang-aalipusta. "Ang kalaban mo ay hindi ordinaryong tao." "Ni ang kamao ko," sagot ni Kaloy. "Hindi na rin ordinaryo." At dito nagsimula ang alamat ng binatilyo pinagkalooban ng bertud ng kalabaw at ang kanyang paglalaban sa mapanlinlang na mayamang mamumusta na may alagang boksingerong aswang. Bumungad ang umaga sa baryo ng Anibong na may kakaibang pakiramdam sa hangin.
Habang abala ang mga karaniwang taga-baryo sa kanilang bukid, palengke at palaisdaan, abala rin si Kaloy sa likod ng kanilang bahay, nagsasanay hindi lang sa suntok kundi sa kontrol ng bagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Nagsimula siya sa mga simpleng pagsuntok sa puno ng saging. Ngunit sa isang pitik lamang ng kanyang kamao, nabali ang katawan ng puno at tumilapo ng dahon nito. Hindi siya makapaniwala. Isang kalabaw lamang ang makakabali ng ganoong katibay na katawan ng halaman. Pero siya, isang binatilyong dati halos mapilayan sa pagbubuhat ng palanggana ng kanyang ina. Kung totoo ngang may bertud ako, bulong niya sa sarili. Dapat kong malaman kung saan ito galing at paano ko ito mapapakinabangan ng tama. Nagtungo siya sa bahay ni Lolo Benito, ang pinakamatandang tao sa baryo. Si Lolo Benito ay dating albularyo at kilala sa pagkukwento ng mga kababalaghan, mga engkanto, mutya, anting-anting at mga nilalang na nililimutan na ng kabataan. Lolo, sabi ni Kaloy habang naglalakad papasok sa lumang kubo. May itatanong po sana ako. Nagangat ng tingin si Lolo Benito, pinisil ang kanyang tabako at saka ngumiti. Alam ko na ang pakay mo, iho, sabay turo sa upuan sa tapat niya. Ang bertud ng kalabaw ay hindi ibinibigay sa basta-basta. Ipinapasa ito sa taong may busilak na puso, tapang na walang pagmamataas, at layuning hindi pansarili. Bakit po ako? Tanong ni Kaloy, di pa rin makapaniwala. May nakita sa iyo ang puting kalabaw, sagot ni Lolo Benito. Ang kalabaw na iyon ay espiritu ng kalikasang bantay ng ating lupaing ninuno. Kapag siya ay nagpakita, nangangahulugan iyon na may paparating na panganib. Isang uri ng kadiliman na hindi kayang labanan ng ordinaryong tao. Napakagatlabi si Kaloy. Alam niyang hindi na ito basta suntukan. Kung totoo ang sinabi ni Lolo Benito, mas malalim at mas madilim ang pinanggagalingan ni Breno, ang boksingerong alaga ni Don Sigfredo. Alam mo ba kung sino talaga ang alaga ng Don? Bulong ni Lolo Benito. Hindi yan basta boksingero. Si Breno ay anak ng taong lobo at aswang. May balat ng tao sa umaga, ngunit ang lakas at bangis ng halimaw sa gabi. Wala pa siyang kalabang na buhay pagkalipas ng isang araw. Sa Mayakos, may 3 boksingerong batang nawala matapos ang laban at di na muling nakita. Nanlamig ang batok ni Kaloy, lalo nang narinig ang sumunod na sinabi ni Lolo Benito. At may balita akong sa kabilugan ng buwan, nawawala ang anino ni Breno. Natahimik si Kaloy, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanan. Kung magpapatuloy siya sa laban, hindi lang basta kamao ang kakaharapin niya, kundi isang halimaw. Lolo, may paraan ba para mas mapaigting ko ang bertud na to? Tumango si Lolo Benito. Sa tuktok ng bundok Lantawan, sa ilalim ng punong anilaw, may inilibing na buto ng dambuhalang kalabaw. Bawat tumanggap ng bertud ay dapat dumalaw doon. Doon mo malalaman kung tunay kang karapat-dapat. Ngunit mag-ingat ka. Ang bantay ng buto ay hindi basta hayop. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Kaloy. Bukas na ang laban. Pero ngayong gabi, kailangan muna niyang umakyat ng bundok upang harapin ang espiritu ng pinagmulan ng kanyang bertud. At habang siya'y nagsisimula ng paglalakbay, sa kabilang dako ng baryo, tahimik na naglalakad si Breno, bitbit ang isang kahon ng krusipisong baliktad, at sa kanyang ilalim ng dila, isang matulis na buto ng tao. Nagsimula ang gabi sa katahimikan, ngunit para kay Kaloy, ang bawat tunog ng kuliglig, lagaslas ng dahon at huni ng kuwago ay tila paanyaya ng panganib. Ang bundok Lantawan ay hindi basta inaakyat sa gabi.
May kasabihang kahit ang pinakamatapang na lalaki sa baryo ay di na bumaba ng buhay matapos sumubok umakyat dito sa kabilugan ng buwan. Ngunit walang atrasan para kay Kaloy. Tanga ng bayong na may baon niyang tinapay, bote ng tubig, at ang pulseras na gawa sa buntot ng kalabaw na ibinigay ni Lolo Benito, nagsimula siyang umakyat sa masukal na daan, palayo sa mga ilaw ng baryo at palapit sa misteryong kumukubli sa kagubatan. Habang lumalalim ang gabi, nagbabago rin ang paligid. Ang mga punong kahoy ay tila yumuyuko sa kanyang daraanan, at ang mga aninong dapat ay gawa lang ng buwan ay gumagalaw, para bang may sariling buhay. Biglang humalakhak ang hangin. Ha ha ha! Tumigil si Kaloy. Luminga. Wala siyang makita. Maya-maya'y naramdaman niyang may malamig na hiningang bumuga sa kanyang batok. Sa isang kisap mata, humarap siya at sinuntok ang hangin. Tumama ang kamao niya sa isang malaking sanga, na sa kanyang gulat ay may muka. Isang nilalang na parang unggoy na may matang parang tao, itim na itim ang balat, at may mga kuko sa talampakan. "Bertud ka nga," ngisi ng nilalang, saka ito tumawa at naglaho sa dilim. Hindi nagpatinag si Kaloy. Alam niyang sinusubok lang siya ng mga espiritu sa bundok. Tuloy-tuloy ang kanyang hakbang, kahit pa may mga matang sumusunod sa kanya mula sa likod ng mga puno, may mga yabag na lumilikha ng ingay sa kanyang likuran, at minsan may boses na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa itaas ng mga sanga. "Kaloy! Kaloy!" Hanggang sa marating niya ang isang malaking punong anilao na parang gintong pilak sa sinag ng buwan. Sa paanan nito, may nakalibing na buto ng dambuhalang kalabaw ayon kay Lolo Benito. Pumikit si Kaloy. Lumuhod, nanalangin. "Kung ako man ay hindi karapat-dapat, huwag niyong pahintulutan na dalhin ko ang lakas na ito sa kasamaan. Ngunit kung ako'y talagang pinili, gabayan niyo ako upang gamitin ito sa tama." Biglang lumamig ang hangin. Mula sa likod ng punong anilaw, may lumabas na dambuhalang kalabaw na may gintong balat at pulang mata. Ngunit hindi ito galit. Tahimik itong lumapit at lumuhod sa harapan ni Kaloy. "Ikaw, ang pinili," wika ng kalabaw sa isang tinig na parang buhos ng tubig sa ilog. Ngunit ang lakas ay may katumbas na sakripisyo. Kapag ginamit mo ito para sa paghihiganti, mababalot ng itim na ulap ang iyong puso. Ngunit kung gagamitin mo para ipagtanggol ang naaapi, lalago pa ang iyong bertud. Maya-maya, tumindig ang kalabaw at umatungal. Mula sa kanyang katawan, may umalpas na sinag ng liwanag na pumasok sa dibdib ni Kaloy. Napaigik siya sa sakit, parang sinusunog ang kalamnan niya mula sa loob. Ngunit hindi siya sumuko. Tumindig siya, nanlaban sa sakit, hanggang sa lumiwanag ang kanyang mga mata, kulay pilak gaya ng buwan. Pagdilat niya, wala na ang dambuhalang kalabaw, ngunit sa kanyang dibdib may bakas ng anting-anting na hugis sungay. Ang kanyang lakas ay mas pinalakas pa. Habang pabalik siya sa paanan ng bundok, napansin niyang hindi na siya hinahabol ng mga nilalang sa gubat. Sa halip tila humihiwalay sila sa daraanan niya. Nagmamasid, ngunit may takot. Ngunit sa di kalayuan, sa isang mabalasik na isla sa dagat ng Visayas, may ibang pag-uusap na nagaganap. Don Sigfredo, wika ng isang matandang babae na may balat na parang balat ng ahas. Ang bertud ng kalabaw ay nagising na. "Walang problema," sagot ng Don habang pinupunasan ng mamahaling singsing. Si Breno ang magpapatulog muli niyan sa kabaong. Sa tabi niya, si Breno ay nagngangalit ang ngipin habang unti-unting bumabakat ang kanyang pangil kahit siya'y nasa anyong tao pa. Sabik na akong tikman ang dugo ng lalaking iyon. Matapos ang kanyang misteryosong engkwentro sa bundok Lantawan, hindi na katulad ng dati si Kaloy. Sa pagbalik niya sa baryo ng Sitio Bagong Silang,
Ramdam ng mga tao ang kakaibang alab sa kanyang mga mata, ang tikas ng kanyang katawan at ang biglang pagbilis ng kanyang mga galaw. Hindi man niya ito ay pinagmamayabang. Nagsimulang umalingas-ngas ang balita. Si Kaloy may anting-anting daw ng kalabaw. Nang sumunod na linggo, muling nagbukas ang sabayang boxing sa plaza ng bayan. At sa ikatlong pagkakataon, muling nandoon si Kaloy. Ngunit hindi na siya ang dating palaban lang para sa pera. Ngayon, may mas mabigat na dahilan, ang bantang hatid ng mamumustang Don Sigfredo at ang kanyang boksingerong alagad na si Breno. Nang gabi ng laban, dumagsa ang mga tao. May mga dumayo pa mula sa karatig baryo para masilayan ang boksingerong sinasabing may bertud. Ang ilan, nagdala pa ng rosaryo at buntot ng pagi sa bulsa. Tila pakiramdam nila'y may mangyayaring kababalaghan. Sa kanang sulok, galing sa sitio Bagong Silang, ang tagapagmana ng bertud ng kalabaw, Kaloy! Nag-ingay ang mga tao. At sa kaliwa, mula sa isla ng Santa Fuego, halagad ni Don Sigfredo, ang misteryosong halimaw ng dagat, Breno. Tahimik ang maraming nanonood. Si Breno ay di pangkaraniwan ang tindig. Kulay abo ang kanyang balat, malalim ang mata, at tila laging nagngingit-ngit. May ilang nakapansin na sa tuwing ngingiti ito, parang may tumutulis na ngipin. Pagsapit ng bell, unang umatake si Breno. Mabilis, parang hayop. Isang suntok agad sa dibdib ni Kaloy na ikinagulat ng marami sapagkat hindi ito nakaiwas. Sumunod ang dalawang magkasunod na suntok sa tagiliran ni Kaloy. Napatras siya. Ang mga tao'y nabahala. Huwag kang padala sa bilis, bulong ni Lolo Benito na nanonood mula sa ilalim ng puno ng akasya. Nagkatitigan sina Kaloy at Breno. Sa mga mata ni Breno, may hayok na tila hindi galing sa tao. Isa itong aswang, tiyak na ni Kaloy. Ngunit wala siyang takot. Ang bertud ng kalabaw ay hindi lamang para sa lakas. Ito'y para rin sa tapang ng loob at tibay ng damdamin. Kumilos si Kaloy. Hindi basta suntok, kundi suntok na parang hampas ng kalabaw. Isang uppercut ang lumusot sa panga ni Breno. Umangat ito ng bahagya, ngunit ngumiti. Nakita ni Kaloy ang dalawang matulis na pangil na bahagyang lumabas mula sa gilid ng kanyang labi. Walang bisa ang lakas mo sa tulad kong hindi na tao, singhal ni Breno. Ngunit ngumisi si Kaloy. Baka nakakalimutan mong hindi rin ako basta tao. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Naramdaman ng lahat ang pagyanig ng lupa. Sa gitna ng ring, si Kaloy ay tila tinamaan ng liwanag mula sa langit. Lumiwanag ang marka ng sungay ng kalabaw sa kanyang dibdib. Tumama ang kanyang kamao kay Breno, isang suntok na may kasamang bertud. Lumipad si Breno palabas ng ring. Tumama ito sa isang haliging kahoy na nabiyak sa lakas ng impact. Tumahimik ang lahat. Nanginginig si Breno habang nakadapa sa lupa, dumudugo ang bibig at unti-unting bumabalik sa kanyang aswang na anyo. Lumalalim ang kanyang mga mata at ang mga kuko'y nagsisimula ng tumulis. Biglang may sumigaw mula sa dulo ng entablado. Tama na yan, Kaloy. Hindi pa ito ang wakas. Darating ang mas matinding unos. Si Don Sigfredo, suot ang puting sombrero, ay nakatayo sa tabi ng kanyang bangka. Sa kanyang tabi, may 5 lalaking nakaitim na barong. Mga boksingerong halimaw rin. Tinuruan mo si Breno ng leksyon, pero hindi pa niya ipinapakita ang tunay niyang anyo, wika ng Don. Kapag kabilugan ng buwan, doon kanya kakainin buhay. Napasuntok sa hangin si Kaloy. Gusto niya nang tapusin ang laban, ngunit may tinig sa kanyang isipan, ang boses ng gintong kalabaw. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, may tamang oras para sa paghampas ng sungay. Napangiti si Kaloy. Tumayo siya sa gitna ng ring, itinaas ang kamao at sumigaw. Kung may paparating man na unos, sa akin ito mababangga.
Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit sa mga aninong nagtago sa paligid ng plaza, may mga matang pula ang kumikislap. At sa malayong isla ng Santa Fuego, isang lihim na ritual ang sinisimulan. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng katahimikan ng dagat, habang sinasalubong ng buwan ang gabi, may isang lugar na hindi tinatahak ng ordinaryong mangingisda, ang Isla Santa Fuego. Sa mga kwento-kwento sa mga bayang karatig, sinasabing doon daw dinala ang mga mangingisdang nawawala tuwing kabilugan ng buwan. At sa gitna ng islang iyon, may isang dambuhalang kuweba. At sa loob ng kuwebang iyon ay ang altar ng kadiliman ni Don Sigfredo. Bawat hakbang ng mga paa ng 5 alagad ng Don ay may dalang bigat. Sa kanilang mga balikat, karga nila ang katawan ni Breno. Hindi pa rin nawawala ang sugat sa kanyang panga mula sa suntok ni Kaloy. Duguan ng labi, nanginginig ang katawan at tila nahahati sa pagiging tao at halimaw. Bakit hindi pa siya gumagaling? Tanong ng isang alagad. Dahil hindi ordinaryong lakas ang tumama sa kanya, sagot ng Don habang binubuksan ng lumang kahon ng mga anting-anting sa harap ng altar. Bertud yun, galing sa kalikasan. Mas matanda pa sa ating lahi ng kadiliman. Bumukas ang bato sa likod ng altar. Mula roon ay lumabas ang isang matandang babae, nakaputing damit na may gintong ukit sa laylayan. Ang kanyang balat ay kulubot, ngunit ang mga matay pulang-pula. Ipinatawag mo ako, Sigfredo, sabi niya. O dakilang inang aswang, Breno ang pinakamalakas kong alagad. Ngunit isang boksingerong taga-baryo ang bumigo sa kanya, sagot ni Don. Kailangan naming buwagin ang lakas ng kalabaw. Lumapit ang matanda sa katawan ni Breno at hinaplos ang kanyang noo. Hindi lang lakas ang kalaban mo rito, bulong ng matanda. Kaluluwa ng kabutihan ang bumabalot sa katawan ng batang yon, pero may paraan. Dinuraan niya ang kanyang palad, kumuha ng itim na alikabok mula sa palayok at ipinahid sa noo ni Breno. Nang haplusin ito ng kanyang daliri, sumigaw si Breno sa sakit. Hindi na sapat ang pagiging aswang mo, Breno, wika ng matanda. Kailangan mo nang maging ganap ang aswang ng apoy. Sa isang iglap, bumalot ang apoy sa katawan ni Breno. Nanginginig siya sa init habang ang balat niya ay tila nagsisimulang pumutok, lumalabas ang tunay niyang anyo. Balat na parang kaliskis ng buwaya, mata ng paniki at kaluluwang hindi na kayang makipaghabulan sa liwanag. Ngunit hindi lang si Breno ang pinaghahandaan. Bumaling ang matandang aswang kay Don Sigfredo. Kung gusto mong durugin ang bertud ng kalabaw, dapat durugin mo ang puso ng may tangan nito. Napangisi si Don. Alam ko na ang paraan. Samantala, sa sitio Bagong Silang, habang ang mga tao'y nagsasaya pa rin sa tagumpay ni Kaloy, siya na may tahimik na naglalakad papunta sa ilog sa likod ng kanilang baryo. May dala siyang itak, hindi para makipaglaban, kundi para magtabas ng damo sa gilid ng kanyang maliit na kubo. Ngunit sa ilalim ng punong mangga, may naghihintay na matanda, si Lolo Benito. May babala ako sa iyo, Kaloy, sabi ng matanda. Hindi natatapos sa laban ng giyera mo. Ang lakas ng kalabaw ay may kalakip na sumpa. Kapag gumamit ka ng galit sa bawat suntok, mababali ang balanse ng bertud. Hindi ako natatakot, Lolo, sagot ni Kaloy. Pinangako ko sa kalabaw, gagamitin ko ang lakas para sa kabutihan. Ngunit hindi na nakasagot si Lolo Benito. Dahil sa likuran nila, may narinig silang putok. Boom! Isang bahay sa kabilang dulo ng baryo ang nasunog. Sigaw ng mga tao. Sunog! Sunog! Tumakbo agad si Kaloy, nilampasan ang mga puno, sumuot sa mga bakod, hanggang sa makarating sa nasusunog na bahay. Nang masilayan niya kung anong bahay iyon, napasigaw siya. Bahay ni Tianita. Ang tiya niyang may sakit. Ang kaisa-isang taong itinuring siyang anak. Wala itong kalaban-laban.
Sinubukan niyang pasukin ang loob, pero sa pintuan may isang lalaki. Matay nagliliyab, balat ay may apoy, at katawan ay tila aswang. Si Breno, ngayon isang aswang ng apoy. "Kaloy," sigaw ni Breno. "Simulan na natin ang sunod na round." Napakuyom ng kamao si Kaloy. Ang kanyang dibdib ay muling nagliwanag. Ang marka ng kalabaw ay muling nagbabaga. Ngunit hindi ito magiging madali, sapagkat ang laban ngayon ay hindi na lang laban ng kamao, kundi laban ng kaluluwa. "Tiyanita!" sigaw ni Kaloy habang tinatalon ang mataas na bakod upang makalapit sa nasusunog na bahay. Lumalagablab ang apoy sa bubong at unti-unting gumuguho ang mga poste ng bahay. Ngunit sa gitna ng apoy, nananatiling nakatayo si Breno, nakangisi at tila hindi tinatablan ng init. Ang balat niya ay naging parang bato at mula sa mga mata niya ay lumalabas ang pulang liwanag ng galit. "Halika, Kaloy," bulong ni Breno. "Tingnan natin kung gaano kalayo ang mararating ng lakas mo kontra sa bagong anyo ko." Walang inaksayang oras si Kaloy. Tumalon siya paakyat sa bintana, pilit pinasok ang umaapoy na sala habang sinisigaw ang pangalan ng tiyan niya. Sa loob, nakita niyang nakahandusay sa sahig si Tiyanita, nawalan na ng malay at tila hindi makahinga sa kapal ng usok. "Laban mo pa ito, tiya. Huwag kang bibitaw," bulong niya habang binuhat ito sa kanyang balikat. Habang papalabas siya sa bintana, sumulpot si Breno sa labas ng pinto. Tila multong lumilitaw mula sa apoy. Nagpakawala ito ng kamaong may apoy at tumama sa haligi ng bahay. Gumuho ang kisame. Inilag ni Kaloy ang sarili at si Tiyanita at sa huling segundo tumalon sila palabas ng bahay. Nakarating sila sa damuhan ilang hakbang mula sa apoy at doon niya iniabot ang kanyang tiya sa dumating na kapitbahay. "Dalhin siya sa health center," sigaw niya. "Ako na ang bahala rito." Nang makalayo na ang mga tao, bumaling si Kaloy kay Breno. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, hindi ng galit, kundi ng panata. Sa kanyang dibdib, kumikintab ang hugis kalabaw na marka. Kumakabog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay tila kumikiling sa kanya. Ang katawan niya ay sumisingaw sa enerhiya ng kalikasan. "Wala kang karapatang saktan ng mga inosente," sabi ni Kaloy. "Ang bertud na ito hindi para sa paghihiganti. Para ito sa pagtatanggol." Napangisi si Breno at mula sa kanyang likod, sumulpot ang dalawang tila pakpak na apoy. "Kung ganon, subukan mong ipagtanggol ang sarili mo." At nagsimula ang matinding sagupaan. Umulos si Breno, mabilis, sunod-sunod ang mga suntok. Ang bawat isa ay may kasamang pagsabog ng apoy. Umatras si Kaloy, ngunit sa ikatlong atake sinalubong niya ito ng kanyang kamao, ang kamaong may bertud ng kalabaw. Sumabog ang hangin sa pagitan nila, nabuwag ang ilang puno sa gilid ng bakod. Tumalsik si Breno ng ilang metro, ngunit nakatayo pa rin. Ngumisi ito. "Aminin mong mas malakas ako ngayon, Kaloy." "Hindi sukatan ang lakas kung saan ka pupunta. Sukatan yan kung sino ang nilalabanan mo para kanino," sagot ni Kaloy. Lumipad si Breno at umatake mula sa ere, umiikot ang katawan tulad ng apoy na buhawi. Ngunit inabangan siya ni Kaloy at bago pa ito lumapag, sinugod na niya ng suntok sa tagiliran. Tumalsik si Breno sa semento. Nabitawan ang kanyang apoy at ilang saglit, tila nagdadalawang isip na ang kanyang katawan. Parang nawawala ang kontrol ng kanyang anyo. Ngunit biglang may sumingaw na usok mula sa ilalim ng lupa. Isang anino ang lumitaw. Mahaba ang balbas, kulay abong balat at may malaalimang mata. Si Don Sigfredo. "Breno, umatras ka," utos ng Don. "Hindi ka paganap. Kulang pa ang apoy mo." Napaluhod si Breno, nanginginig, ngunit sumunod.
Sa isang iglap, binalot siya ng aninong usok at naglaho sa hangin. Naiwang mag-isa si Kaloy, hingal na hingal. Dumadaloy pa rin sa katawan ang init ng kanyang bertud. Lumapit sa kanya si Lolo Benito. Dala ang isang mangkok ng halamang nilaga. "Iinumin mo to, para yan sa sugat sa loob. Mas matagal gumaling yan kaysa sa pasa ng katawan," wika ni Lolo. "Hindi siya titigil, Lolo," sagot ni Kaloy habang nakatingin sa abong na iwan ng nasunog na bahay. "At hindi lang si Breno. Nararamdaman ko, mas malaki ang giyerang darating." Tumango si Lolo Benito. "Kaya kailangan mo nang sumailalim sa susunod na antas ng pagsasanay. Hindi lang ito laban ng kamao. Laban ito ng isip at kaluluwa." Napalingon si Kaloy sa buwan. Malaki, bilog at tila pulang-pula. At sa ilalim ng buwan, isang panibagong panata ang namuo sa kanyang puso. Hindi na ito tungkol sa pagpanalo sa ring. Ito ay laban ng bayan, laban sa kadiliman. Nagising si Kaloy kinabukasan sa ilalim ng punong balete kung saan sila pansamantalang nagpalipas ng gabi ni Lolo Benito. Halos hindi siya makagalaw. Masakit ang katawan, mabigat ang kalamnan, at tila may humihila sa kanyang dibdib. Ngunit higit pa sa hapdi ng kalamnan, ang bigat ng iniwang alaala, ng nasunog nilang tahanan, at ang halos ikamatay ng kanyang tiyanita. Habang nakatitig sa langit na bahagyang natatakpan ng hamog ng umaga, nilapitan siya ni Lolo Benito. "Handa ka na ba?" tanong ng matanda. "Sa alin po?" balik ni Kaloy. "Sa lihim ng bertud. Hindi lang lakas ng kalabaw ang nasa loob mo. Kailangan mong malaman kung saan talaga galing ang kapangyarihan mo, kung anong sakripisyo ang kalakip nito, at kung anong kadilimang maaaring bumaligtad kung hindi mo matutunan ito ng tama." Tahimik si Kaloy, ngunit sa loob-loob niya, buo na ang loob niya. Tumango siya. Pinangunahan ni Lolo Benito ang paglalakad papasok sa makapal na gubat ng Sitio Labatiba, isang lugar na matagal nang sinasabing may mahika, pinamumugaran ng mga kaluluwang ligaw, engkanto, at mga nilalang ng lupa. Habang binabagtas nila ang makitid na daan, may mga hayop na tila nagbabantay mula sa mga sanga. Isang puting sawa, isang uwak na kulay ginto ang mata, at isang malaking gagambang parang alagad ng panaginip. Walang nagsalita. Bawat hakbang ay tila isang panata, isang pagtanggap sa bagong yugto ng laban ni Kaloy. Hanggang sa makarating sila sa isang kuweba sa paanan ng bundok na tatakpan ng mga ugat ng punong kahoy at palumpong. Ito ang kuweba ng alay, ani Lolo Benito. Dito ginuguhit ang tunay na layunin ng bertud. Maraming mandirigmang dati lakas lang ang alam, pero silang di nagtagumpay dahil kulang sa puso, kulang sa dangal. Pagpasok ni Kaloy, agad siyang nilamon ng dilim. Nauna si Lolo Benito ngunit maya-maya ay nawala ito sa kanyang paningin. Sa halip, isang malamig na tinig ang lumitaw. "Kaloy, anak ng pangarap, tagapasan ng bertud, handa ka na bang humarap sa sarili mong anino?" Napalingon si Kaloy at sa harap niya tila may tubig sa sahig na nagsimulang kumulog at kumislot. Mula rito, unti-unting umangat ang anyo niya rin. Isang salamin ng kanyang katawan, ngunit may mga mata ng isang mabangis na hayop. "Hindi mo ako kaya," ani ng aninong Kaloy. "Ako ang takot mo, ang galit mo, ang puot mo sa ama mong iniwan ka, sa mga nambuli sa iyo, sa pangarap mong hindi mo pa maabot." Nilabanan ni Kaloy ang tukso. "Hindi ikaw ang dapat kong pakinggan. Ang bertud ng kalabaw ay hindi para sa paghihiganti." Ngunit sinugod siya ng anino niya. Isang suntok sa dibdib, isang siko sa sentido, isang tadyak sa tagiliran. Nabuwal siya sa lupa. "Hindi sapat ang kabutihan," sigaw ng anino. "Ang mundong ito ay para sa malalakas, sa mararahas, sa walang awa."
Ngunit mula sa kanyang dibdib, nagsimulang lumiwanag ang hugis kalabaw na marka. Humigpit ang kapit ng lupa sa kanyang mga kamay. At naramdaman niya, ang lakas ng kalabaw ay hindi lang lakas ng katawan, kundi lakas ng loob. Tumayo si Kaloy. Ikaw ang kahinaan ko, pero ako ang pipili kung sino ang magwawagi. At sa isang matinding suntok, winasak niya ang kanyang anino. Ang kuweba ay naliwanagan at sa gitna nito, lumitaw ang isang estatwa ng dambuhalang kalabaw, gawa sa ginto, may matang buhay at may sungay na parang bundok. Sa paanan nito, nakasulat sa lumang titik, ang lakas ay walang saysay kung hindi nakatali sa dangal. Lumapit si Lolo Benito, ngayon ay nakangiti. Nakamit mo na ang susunod na anyo. Hindi lang lakas ng kalabaw ang taglay mo ngayon, kundi tibay ng espiritu. Habang palabas sila ng kuweba, biglang dumaluyong ang hangin. May dalang alingaungaw ng sigaw, sigaw ng mamamayang sugatan, ng mga pusong binuksan ng takot. Isang batang lalaki ang humahangos papalapit mula sa daan. Si Don Sigfredo, binalikan niya ang baybayin, sinunog ang mga bangka, pinaslang ang mga mangingisdang ayaw sumanib sa kanya. Muling napatitig si Kaloy sa malayo. Ang kanyang kamao ay kusang kumuyom. Panahon na para ibalik sa dagat ang halimaw ng dagat. Mula sa kuweba ng mga lihim patungo sa baybayin ng kalupitan, muling binalikan ni Kaloy ang pok kung saan unang namulat ang kanyang mga panaginip at pangarap. Ang munti nilang baryo na ngayoy halos abo at buhangin na lamang ang natira. Sa tabi niya, matatag ang hakbang ni Lolo Benito. Dala ang isang balabal na may bordang anting-anting at sinturon na may ukit ng sinaunang simbolo ng kalabaw. Ngayong kilala mo na ang tunay mong bertud, anang matanda. Panahon na para gamitin ito hindi para sa sarili mong kabutihan, kundi para sa kaligtasan ng mas nakararami. Tahimik lang si Kaloy. Ngunit ang mga kamao niya ay waring may sariling buhay. May umuusbong na lakas, humahalo sa kanyang galit, sa kanyang awa, sa kanyang tapang. Pagdating nila sa tabing dagat, agad nilang nadatnan ang mga natatakot na mangingisda. Karamihan ay may pasa, sugat at luha. Sa gitna ng pampang, nakatayo ang dambuhalang katawan ni Don Sigfredo. Suot ang pulang hiram na saya ng mga mamumustang kanyang binilit inutusan. Habang hawak naman sa kadena ang isang tila tao, ngunit may mabangis na anyo, ang boksingerong aswang na si Cardo. Huli na kayo, ani Don Sigfredo, palakpak pa habang tumatawa. Ako na ang bagong hari ng dagat na ito. Walang kahirapan kung ako ang susundin. May barko akong paparating. 2 tonelada ng armas at droga at ang pinakamalakas kong tauhan. Hindi tao, hindi hayop, kundi bangungot sa gabi. Lumapit si Cardo, walang suot sa itaas, puti ang mata, at tila may mga kaliskis sa balikat. Ang mga kamao nito ay may kasamang itim na usok sa bawat galaw. Walang mananalo sa akin, sabi ni Cardo. Sanay akong pumatay bago pa man ako sumuntok. Ngunit tumabi si Kaloy, huminga ng malalim at inangat ang kamao. Subukan mo, ang tanging sagot niya. Ang lupa ay parang yumanig sa unang sabayang suntok ng 2 mandirigma. Tumalsik si Cardo ngunit bigla ring bumangon, lumundag at gumamit ng kakayahang aswang. Lumilipad sa bilis, sumusungkit sa lilim at umaambang kagatin si Kaloy. Ngunit sa bawat atake, tila hindi tinatablan si Kaloy. Ang kanyang katawan ay sinanay ng kalikasan, pinatibay ng bertud at ginising ng dangal. Sa bawat suntok niya, ang lupa'y umuuga at ang hangin ay sumisigaw. Napansin ni Cardo na hindi lang siya basta nakakalaban, napapahina siya. Unti-unti, nabubura ang kanyang sigla. Anong meron ka? Sigaw ni Cardo. Totoong lakas, sagot ni Kaloy. Hindi hiram, hindi madilim, hindi kinakalakal. Sa huling yugto ng laban,
Lumundag si Kaloy at sa himpapawid pa lamang ay itinaas na ang kamao. Tila umalimbukay ang ulap sa itaas at sa isang hampas na bumagsak mula langit, tinamaan si Cardo sa gitna ng dibdib. Bumagsak si Cardo, nawalan ng ulirat. Ang kanyang balat ay unti-unting naglaho sa pagiging aswang, isang nilalang na ginamit, pinilit, pinatay at muling binuhay ng dilim. Tumakbo ang mga tao. May 3 ang humawak sa kanya. May pulso pa siya. Sigaw ng isang matandang mangingisda. Aswang man siya, kailangan niyang pagbayaran ng sala, pero huwag natin siyang patayin. Tao rin yan. Hindi pa tapos si Kaloy. Humarap siya kay Don Sigfredo na ngayoy parang natutunaw sa takot. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sigaw ng Don, pilit na lumalapit sa kanyang van. Ngunit isang suntok ni Kaloy sa lupa ang nagpapahinto sa sasakyan. Sumuko ang mga tauhan ni Sigfredo. Nakuha sa video ang lahat ng eksena. Ang panununog, ang pananakit, ang pakikipagsabwatan sa sindikato. At sa tulong ng mga mamamayan at media na nagtipon sa lugar, naaresto si Don Sigfredo sa mismong baybayin na kanyang inangkin. Ang mga ilegal na armas ay naharang. Ang kanyang barko ay pinasabog ng mga otoridad bago pa man makalapit sa Pampang. Makalipas ang 2 linggo, naging bayani si Kaloy sa buong lalawigan. Ngunit hindi niya tinanggap ang pera, ang mga alok na lumaban sa Maynila o maging artista. Nanatili siyang tahimik. Bumalik siya sa baryo. Tumulong magtayo ng mga bagong bangka. Tinuruan ang mga kabataan magboxing. At higit sa lahat, ginamit ang kanyang lakas upang protektahan, hindi apihin. Hindi ko kailangan ng singsing ng boxing. Anya, habang hawak ang isang kahoy na panungkit ng lambat. Dito sa baryo, araw-araw ay laban. Araw-araw ay bayani. Sa dulo ng dalampasigan, lumapit si Lolo Benito. Handa ka na para sa susunod na hamon. Napatingin si Kaloy sa malayo. Sa kabilang pulo may usok na naman. May panibagong panganib. Ngunit ngayon, handa na siya. Wakas,